May mga bagong statement mga kababayan si Sara Duterte, pag-usapan natin. But before that, ibigay ko muna sa inyo itong balita kasi may nangyaring aksidente po sa NAIA Terminal. Yan o, dalawa daw yung patay dito. Yan o, CCTV footage shows how an SUV crashed into the departure entrance of NAIA Terminal 1 on Sunday. Kanina lang, mga kababayan. Based dito sa report ng ABS-CBN. Yan o. Oh. So sabi dyan, footage shows an SUV crashed into the departure entrance of NAIA Terminal 1. The incident left 2 people dead and 3 injured according to police. Sabi dito ng post ng reaction, driver said a car suddenly crossed kaya nagmadali siya na instead of stepping on the brake, he stepped on the gas. But in this CCTV, there is no car of what he was saying. Nagrason po yung nagrason yung driver. Ngayon, umaksyon na din yung LTO mga kababayan. Kinancel yung lisensya ng driver dito. O nagkakalungkot itong pangyayari. At yung management po ng NAIA Terminal, yung company po ni Ramon Ang, yung San Miguel Corporation, sasagutin daw yung yung perwisyo. Siyempre, yung driver, papanagutin yun mga kababayan. But meantime, siyempre, may injuries at may namatay. Kaya immediately nag-react na rin po yung management ng terminal, NAIA Terminal, dahil po sa nangyaring aksidenteng ito. Nagsasagawa pa po ng mga investigation yung mga authorities. Ito yung balita ng Daily Guardian. 2 people died and several were injured after a black SUV rammed into the departure area of NAIA Terminal 1. The Philippine National Red Cross said the incident resulted in the deaths of 2 individuals, a male adult and a 4-year-old girl. Pasay Police Substation 8 said the incident happened around 8:50 a.m. kanina. 4 individuals were identified as injured, a 34-year-old woman, a 4-year-old girl, a 55-year-old woman, and another woman whose age was not disclosed. The report indicated that the latter refused hospital transport as her injuries were deemed minor. Ngayon, si Transportation Secretary Vince Dizon said they had reached out to the Philippine National Police, New NAIA Infra Corporation, and Manila International Airport Authority Security for further investigation. Dizon said, San Miguel Corporation, which oversees the operations of NAIA, will pay for the expenses of the victims and those injured. The PRC said it sent 5 ambulances and 18 volunteers to the area to respond to the incident. The driver of the Ford Everest is in custody right now, sabi ni Dizon. Nireview din namin ang CCTV kaya ako nagtagal ng kaunti. Yung driver may inihatid na pasahero right now. Initially mukhang hindi pumunta yung driver para managasa, hindi intentional. Ayan po. So, aksidenteng na tapakan, imbes nung yung preno yata, yan ang mga sinasabi, kundi yung gas. Pero, hindi pa natin alam kung ano ang totoong kwento. Under investigation pa po. So, ganun ang sinasabi ni Secretary Dizon kasi, di ba doon sa Canada, may nangyaring ramming na nagresulta sa pagkamatay ng 11 Filipinos yata yon. Yung Lapu-Lapu Festival na ginawa, remember? Several days ago na nagpaabot nga ng pakikiramay yung ating Pangulo at inutusan niya yung ating embassy tulungan yung ating mga kababayan na biktima ng ramming incident doon po sa Canada. So wala man na ganito dito sa ating bansa. Ang nakita kong ramming noon yung sa PNP panahon ni Digong, protest ng mga militan, sinagasaan yung mga nagrarally. Di ba? Naalala ninyo yon? Yun ang matinding ramming. Ang may gawa, gobyerno na mismo. O ngayon, dito na tayo sa ating
topic kasi may sinasabi na naman po si Sara Duterte na kung ano-ano. So palpalin natin, basagin natin yung kanyang mga propaganda. Walang tigil sa propaganda mga kababayan si Sara. Habang sinisweldoan natin, hindi man nagtatrabaho, sige lang po ang panira. Ito na naman yung sinasabi niya. Sa report ng abogado.com.ph, BP Sara, when the head is addicted to drugs, the entire body follows. Balik sila mga kababayan sa pulburon issue na yung ating Pangulo Bangag. Maniwala man sa inyo, wala kang makita na karakter ng ating Pangulo. Kanyang pag-behave. Ang adik po, nakikita sa ugali. Unang pag-ugali ng adik po, yung dating mabait, nagiging violente. Confused yung kanyang kaisipan. Kaya malabo po, mamaya i-detalye ko po ang mga karakter ng isang nagagamit ng pinagbabawal na gamot. Malayo yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Napakabait po. Hindi mo maringgan ang mga masasamang salita, hindi violente. Kaya sino maniwala dito kay Sara Duterte? Alam na natin kung sino yung violente. Di ba po? May latest pa nga lang po. Tapos dinefensa ni Sara yung nahuli kam na kapatid niyang si Pulong na ginugulpe at inambang saksakin yung isang bugaw. Tapos sinabi ni Sara, isang political attack daw po yung complaint filed versus Pulong. Yan o. Sabi dito sa report ng GMA, Vice President Sara Duterte dismissed the complaint filed against her brother, Davao City Representative Pulong Duterte, for physical injuries and grave threats as part of the Marcos administration alleged political attacks on their family. Pati yung pagwawala ni Pulong, ang sinisisi yung ating Pangulo. Sinabihan ba ng ating Pangulo na ambahan ng saksak yung bugaw? Di ba po? Malabo po. Pagkatapos, iakusa yung ating Pangulo na adik. Yang mga behavior ng adik po, mamaya, sasabihin ko po sa inyo, based sa sabi ng mga experts, para malaman ninyo kung sino yung adik, sino yung hindi. Yan, sabi dito. The Vice President who was in Zamboanga City kahapon claimed that the Marcos administration just wants to destroy the image of their enemies to cover up the real issues in the country. Anong kinalaman doon sa Holy Cam? Gustong siraan ng ating Pangulo, si Pulong? Hindi kailangang siraan po. Si Pulong mismo at kayo, buong pamilya ninyo ang gumagawa ng kasiraan sa inyong sarili. Tama? Si Digong, sinira niya yung sarili niya sa kakayabang ng EJK. Kill, kill, kill. Ngayon, crimes against humanity yung kaso. Si Sara, kayo po mismo, sinira mo yung sarili mo sa pagbabanta sa ating Pangulo at paglustay sa confidential funds. Kaya kayo po na-impeach at ngayon may kaso. Hindi lang yung impeachment, kundi may kaso sa DOJ. Yung pagbabanta at inciting to sedition. Sino ba naman ang nag-udyok sa inyo na gumawa ng mga kabalbala na yan? Di ba sarili ninyong gawa? Tapos ngayon si Pulong, nahuli kam, inaambahan ng saksak, ang isang sabi bugaw, nagreklamo sa PNP CIDG, tapos tinuturo ninyo, sinisisi ninyo si Presidente PBBM. Saan ka nakakitang ganyang ugali mga kababayan ng mga tao na yung gawain nilang masama, isinisisi sa ibang tao? Wala mang kinalaman sa mga pinagagawa ninyo yung ating Pangulo, bising-busy sa kampanya, tapos sa pagpaunlad ng ating bansa. Yan sinasabi niya. Every time na nagkakaroon sila ng issue, malaking issue, na kabalbalan na ginagawa nila, ang kanilang pag-cover sa mga issue na ito ay atakihin yung kalaban nila sa politika. Ang kabalbalan po. Ang may gawaing kabalbalan kayo. Di ba? Kaya nga, patong-patong ang kaso ninyo ngayon. Kung may kabalbalan yung ating Pangulo, di nagkaso sana kayo. Baliktad kayo yung may kaso. Di ba? Sabi ni Sara,
she has not talked with Pulong yet regarding the issue and is uncertain if their father, former President Rodrigo Duterte, already heard about it. Malamang nakarating na rin kung may cellphone yon kasi viral. Yun kung inaalaw sa dating Pangulo yung cellphone, parang hindi po. Bawal siguro habang nakakulong siya doon sa dahig. You see? Pagkatapos, ako sa yung ating Pangulong adik. Ayan o. Malabo yung mga kwento ni Sara. Yan sabi niya rito. Sabi sa balita. When the head is hooked on drugs, the entire body, hands, and feet follows. Duterte was responding to questions from reporters who asked her to describe the country's illegal drug situation during an interview in Southern City Colleges in Zamboanga City on Saturday. Kapag niya ang ulo, lulong sa droga, lahat ng kamay at paa, lahat yan magdodroga na rin kasi wala na silang respeto sa authority. Yan yung problema natin ngayon. Nagkakanya-kanya na ang mga illegal at kriminal. Naman si Atty. Kapunan, Lorna Kapunan, ang mga pinagsasabi ni Sara habang ibinabato ang mga akusasyon sa ibang tao, lalo na sa ating Pangulo. That is the exact description ng kanilang pamilya at ng previous administration. Sabi dito, her comments come amid accusations linking President Ferdinand Marcos Jr. to illegal drug use, which he consistently denies. Asked directly about allegations that President Marcos uses illegal drugs, Duterte said, well, mag-assume na lang tayo na totoo dahil ayaw niya magpa-drug test. Meron siyang video ng paggagamit ng droga na hindi nila ma-deny. Kaya authenticated, tapos sinamon siya nung isang senator candidate na magpa-drug test. Ayaw niya magpa-drug test. Mismong nagpatotoo po si Vic Rodriguez na ang kakampi pa abogado pa si Vic Rodriguez ng ating Pangulo, 2 beses nagpa-drug test. Yung tatay nyo hinamon nung panahon na magpa-drug test. Ayaw man. Sabi mismo niya Atty. Roque, bakit niya? Sino kayo para magdikta sa Pangulo na magpa-drug test? Kung magpapadrag test niya siya, yan na niya kung gusto niya. Pero yung ating Pangulong Bongbong Marcos, nung nagkakandidato, nangangampanya, nagpa-drug test 2 beses. Negative. Pinakita pa mismo ni Vic Rodriguez. Ngayon na hindi nakakampi, si Vic Rodriguez kasama na sa nag-challenge na pa-drug test. Ano akala ninyo sa ating Pangulo? Uto-uto, ngayon kung may ebidensya kayo, bakit naman ang magbibigay ng ebidensya? Yung ating Pangulo na nagbigay na nga po ng kanyang result ng drug test. Ngayon kung duda pa kayo, di kayo ang present ng ebidensya. The burden of proof magpatunay kay sa inyo yan. Rest upon the accuser. Yan ang batas. Talaga itong si Sara Duterte ngayon. Ano ang sabi ng Mayo Clinic? Para maniwala tayo kung sino ang posibleng nagagamit ng pinagbabawal na gamot. Kasi po, pag tiningnan ninyo ang behavior ng ating Pangulo, malabo po na isang drug addict po ang ating Pangulo. Pero kung titingnan mo ang behavior ng mga nagagamit ng droga, ito po sabi dito sa research ng Mayo Clinic mismo. Mayo Clinic, Drug Addiction, Substance Use Disorder. Overview, sabi dito, drug addiction, also called substance use disorder, is a disease that affects a person's brain and behavior and leads to an inability to control the use of a legal or illegal drug or medicine. Substances such as alcohol, marijuana, and nicotine also are considered drugs. When you are addicted, you may continue using the drug despite the harm it causes. Ngayon,
Yung nalulung sa droga, ano-ano ang mga characteristics, manifestations ng kanyang personality or kanyang behavior. Pag binasa natin based sa research in actual observation sa mga adik, walang ganong manifestation po yung ating Pangulo. Bakit niya, Mr. Marabiles, anong sinabi sa Mayo Clinic? Ay, ito po, ipakita ko sa inyo. Ayan mga simptomas. Recognizing unhealthy drug use in family members. Yan. Problems at school or work, physical health issues. Yan. Change in behavior. Yan. Ito na lang po ang mga summary. Sabi dyan, signs and symptoms of present use can include a sense of euphoria or feeling high, a heightened sense of visual, auditory, and taste perception, increased blood pressure and heart rate, red eyes, dry mouth, decreased coordination, difficulty concentrating or remembering, slowed reaction time, anxiety or paranoid thinking. Tingin ninyo, sino ang may ganong manifestation sa pagkatao? Yung laging paranoid. Ayan, decreased mental sharpness, paranoia, hallucinations, increased heart rate and blood pressure or heart attack, vomiting, confusion. Ayan, violent violent behavior. Ayan, problems thinking clearly, hallucinations, delirium, psychotic, and violent behavior. Nakitaan ninyo ng ganong pag-uugali yung ating Pangulong Bongbong Marcos? Kanino ninyo nakikita ang ganong mga pag-uugali? Hindi ko na sasabihin sa inyo, mga kababayan, kung sino ang mga tao na mga kilalang personalities na makikitaan mo ng ganong uri ng display ng behavior. Siguro naman po, may mga nakita na kayong mga viral videos nung mga nakaraang araw at taon na nagpapakita ng violenteng pag-uugali, mahilig manakit. O diba? Hindi ako may sabi. Mga kababayan, itong research ng Mayo Clinic. Ito studies and research ng Mayo Clinic na ang mga nagagamit daw ng pinagbabawal na gamot, confused siya, paranoid, malabo ang pag-iisip, yung bangga-bangga kung magsalita, kasi confused siya. Tapos, psychotic and violent behavior. Madalas violente ang kanyang pag-ugali. May naalala kayo, mga kababayan, na mga kilalang personalities, na mga politiko, dito sa ating bansa na nagdi-display ng mga signs na ganon. Na ito palang ganitong display ng pag-ugali, simptomas ng paggagamit ng pinagbabawal na gamot. You see? Kaya itong mga pinagsasabi ni Sarah, description ito ng mga taong kilalang-kilala niya. Tama po mga kababayan. Kaya lang, hindi ko na po sabihin kasi kilala na ninyo ang mga taong magagalitin, madaling magwala, madaling manakit, mga kababayan. Kaya ngayon, lahat na lang na kinasangkutan nila na trouble, sinisisi sa ating Pangulong Bongbong Marcos, sabay sabing adik kasi ang ating Pangulo. Malabo pong maniwala niya ng mundo. Kaya tama itong pinos ni Yayam Dizon, tama. Ayan sabi ni Yayam Dizon, issue number 1, investigation into the confidential and intelligence funds of the Vice President, Duterte response, politically motivated. Issue number 2, arrest and potential transfer of Digong to the ICC. Duterte response, referring to Sara Duterte, politically motivated. Issue number 3, probe into Prime Waters
poor service in its contracted areas, Duterte responds, politically motivated. Issue number 4, CCTV footage showing Pulong allegedly manhandling an individual, Duterte responds, politically motivated. Kaya sabi ni Yayam Dizon, if you still believe the Dutertes after all this, you either or lacking basic comprehension or boss. Pag nagpapaniwala pa kayo sa mga pinagsasabi ni Sara, malamang tama yung description ni Yayam Dizon. Stupido kayo. O mahina yung inyong pagkaintindi or boss is stupid at mahina ang pagkaintindi talaga. You are lacking comprehension, walang pagkaintindi talaga. Tama po? Pero Mr. Maravillas, nabasa mo yung balita na si Daryl Yap gagawa ng pelikula ni Sara? Yan ang balita po. Claudine as Inday. Yan ang balita dito sa Tribune. Claudine as Inday. Yung buhay ni Inday po, gagawing pelikula. Kaya yung reaction ni Elmer Velasco, sabi rito, isa sa pelikula yata, buhay ni Inday. So lahat ba ng kwento ng buhay niya ilalabas, pati yung sa confidential funds at yung kaalaman sa AGK, pati ba yung kabaliwan na nangyari sa buhay niya, ipapalabas kaya? Sila rin manonood, magpo-produce at mag-improvise script. Director, sana makatotohanan lahat, lalo na kapag dumating yung ICC at pagpapakulong. Pahabol sana, ipalabas din kung paano siya nagkasugat sa lieg niya gawin ang eksena. Ano yung matalas na bagay na gagamitin? Feeling excited in Pangasinan. Tama po, may punto po. Para malaman natin kung sino yung nag-attend na magurgur sa kanya. Imagine, ginurgur siya sa lieg. Buhay pa yung nag-attempt na magurgur sa kanya. Maniwala kayong buhay pa. At nalusutan yung kanyang 400 na bodyguards. May tama lang po sa ulo, sa pag-iisip may tama lang sa pag-iisip ang maniwala sa ganyang mga kwento. Tama po mga kababayan? Malabong politically motivated ito at nasa likod nito yung ating Pangulo. Di ba? Inudyukan ba si Pulong para gawin niya ito? Kita ninyo? Malabo po, mga kababayan. Tapos, iakusa ni Sara Duterte, ang ating Pangulo, na never mo na marinig na nanakit. Yung napakatahimik, di mo maringgan ng mga masasamang salita pagmumura. Di mo maringgan na nagwala o nanakit ng ibang tao. Siya pa yung sasabihing nagagamit ng pinagbabawal na gamot. Di ba po, mga kababayan? Napakalinaw yung sinasabi sa research ng Mayo Clinic. Yung mga simptomas ng nagagamit po ng pinagbabawal na gamot. Tama pa? Huwag kami, Sara,